Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay nagtuturta po ng talong ang inyong Lola Relly Mix Stories o ang inyong kaibigan sa Facebook na si Relly Mix Content Reels. Ayan po ang ating tortang talong. Luto na po yan. Ang isa, ilagay na po natin dito sa pinggan kasi baka po masunog pa. Yan. Inaan pa natin ang apoy para hindi po mabibigla kasi minsan sunog na yung ibabaw, yung ilalim hindi pa masyado. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko dito sa social media. Kamusta po ang inyong umaga uli? Ayan, araw-araw ay kinukumusta ko po ang inyong mga umaga kasi dapat po talaga ay masaya lang ang ating umaga. Ayan, kumakahol-kahol ang aming aso. Kung ano na naman ang nakita ni Impoy, bakit umaalulong? In Jesus' name. Dapat po ay laging sinasaway ang aso kapag umaalulong. Ayan po ang ating talong. Ito po ay inihaw kasi kapag ano po tawag dito? Kapag hindi po inihaw o ilaga, panibago pa pong ano yan. Panibago pang tubig na papasok sa talong. Yan po. Ganyan natin. Tinignan na rin po yan kung meron pong mga kalaban sa loob. Alam niyo na po yun. Pero malinis po ang talong ngayon. Walang gaanong insekto ang bunga nila. Yan. Atin na pong ilagay sa kawali. Maganda po yung buo ang talong. Tapos, lagyan po natin ng konting itlog. Yan. Para po masarap. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng tortang talong. Dapat hindi po siya sunog. Hindi rin po yung bigla ang ang pagkaluto. Lagyan po natin ng konti pa dahil may tatlo pa po doon na hilaw ay hindi pa luto. Kumusta po ang inyong agahan mga kaibigan? Kami po ay late na. Madalas mag-agahan dahil late na rin gumising. Ibang miyembro naman ng pamilya ay naglakad-lakad na. Kaya minsan nagkakasabay na lang ang agahan at saka tanghalian. Minsan naman pag late ang alagahan, late na rin ang tanghalian. Kasi mahirap po yung busog ka pa, ikakain ka na naman. Simple lang po ang natin. Salamat po sa mga nanood kahapon ng aking ginisang kangkong. Yan, talagang may mga nag-comments naman na masarap talaga ang kangkong. Yes po, talaga masarap po yan ang kangkong kasi alam niyo mga kaibigan, yan po yung ulam na pangmasa. Kapag meron kang 50 pesos ay pwede ka nang bumili ng kangkong at kung ano ang pwedeng isahog na simple lang ay pwede na. Nung araw po maliliit pang aming mga anak. Talagang lagi pong ginisang kangkong at saka adobong kangkong. Basta, ang mahalaga po ay luto yung kangkong. Ayan po ang ating mga iluluto. Ang talong na inihaw at ang itlog. Ayan. Masarap po itong ating torta kapag hindi po sunog. Kasi may mga torta po na sunog, hindi luto ang ilalim. Bagamat luto na yung naihaw na yung
talong, pero iba pa rin po yung lasa kapag maayos po ang pagka-prito ng talong. Yan, maghiwa-hiwalay na. Ating baliktarin. Yan. Minsan po talaga, hindi perfect ang ang baliktad. Parang buhay din po yan ng tao. Hindi po talaga natin ma-perfect yung ating buhay. Kasi, ang Panginoon lang po talaga ang magsasaayos ng buhay ng tao. Lahat po ng ating ginagawa ay hindi rin laging perfect kasi minsan perfect, minsan hindi. Kaya ang bawat bagay na ginagawa ng tao dapat pinag-iisipan mabuti para kahit hindi man ma-perfect, at least nagawa at naayos, na buo. Yan, ganyan po ang buhay. Masaya lang po ang buhay kahit simple lang po ang ating mga pagkain araw-araw. Pero masaya lang po kapag tayo po ay kontento. Lapit-lapit na to. Magaganda yung mga kasirula ngayon o mga kawali kasi hindi agad-agad nasusunog yung mga gaya ng prito. Tapos hindi dumidikit. Yan ang mga imbento ng mga matatalinong mga tao sa panahon ngayon. Yan, pwede na po ito. Maganda po ito kasi walang gaanong mantika. Kunti lang yung mantika na ating nilalagay. Kaya okay lang po yan. Lagyan po natin ulit ng konting mantika. Lagay po natin sa talong. Dito natin lagyan ng itlog. Tortang talong, tapos ang katapat lang po niyan kape. Kape na mainit, hindi yung kape na pinalamig bago inumin. Kadalasan kasi di ba mga kaibigan, magpapainit ng tubig na pangkape. Tapos gusto yung umuusok-usok. Ang problema, palalamigin din muna yung malamig na kape bago inumin. Pero sinubukan ko pong inumin yung kayang init. Masarap pala yung kape na mainit talaga na yung kaya mo nang inumin. Huwag lang naman yung nakakapasok talaga. Tapos siyempre pag mainit ang inom mo nun, paunti-unti. Hindi yung isang inuman, yung isang cup na kape. Nakakatuwa ang ang tao, di po ba? Kapag mainit, ang mga tao kape ng kape. Kapag malamig, ang tao ice cream ng ice cream. Yan mga design ng tao sa mundo. Wala yan sa panahon. Pag gustong kumain ng ice cream, kahit malamig ang panahon, bakit yung mga taga-Amerika, di ba? O yung mga taga-ibang bansa, sa mga malamig na bansa, kain din sila ng kain ng mga pagkain na malamig. Gaya ng ice cream. Kamusta po mga kaibigan? Ang inyong araw? Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong suporta sa aking mga content, mapa YouTube, mapa Facebook. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nag-share ng aking mga short videos po dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Talagang wala po akong kilala, hindi ko po alam kung anong pangalan ng mga nag-share. Kasi hindi ko po alam kung paano po tignan sa YouTube. Naku, ang inyong Lola Relly Mix Stories at ang inyong Lola Relly Mix Content Reels ay wala pong alam sa mga gadget kung paano po gamitin. Basta makapag-upload, makapag-post, yun na.
Yun lang ang kaya kong gawin. At pinag-aaralan po natin, alam niyo naman po, ang mga medyo may edad na, ang mga senior citizen na kagaya ko, medyo mahina na po ang ating mga kaalaman pagdating sa mga gadget. Lalo pa nga po ako ng aking apo na 2 taon. Basta maraming salamat po talaga sa inyo sa pag-share nyo po ng aking mga content, mga videos, mga reels. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kung wala kayo mga kaibigan, kung wala po kayo na nag-view ng aking content, ay wala pong saysay ang aking ginagawa sa social media. Pero yan po ay pang anti-stress ko din. Pero gusto ko rin po talaga na maging good vibes din po para sa mga nanonood. Ayan, pangatlo na po itong ating tortang talong at 2 na lang ang natitira. Ayan, 5 po yan eh. As in 5. Maging masaya lang po tayo kahit ano po ang sitwasyon ng buhay natin. Ayan, okay na po ito. Ito na. Pangatlo. Pang-apat na yung ating gagawin. Tanggalin na natin yung mga takip nitong mga lagay-lagayan ng mga mantika, ng mga nauso. Kasi kapag inantay pa natin yung paunti-unti na tulo, ay abutin po tayo dito ng World War III. Yan po. Sausaw natin sa egg. Aba, tumatalon-talon ka pa ha. Tumatalon pa po yung ating itlog ha. Tortang itlog. Yan mga kaibigan. Mayroon pang balat, tanggalin natin. Yan. Hindi talaga ma-perfect yung pagtanggal ng balat. Masarap po talaga pag inihaw po yung itlog bago itorta. Kasi kapag nilaga, mga kaibigan, may mga tubig pang papasok yan sa loob ng talong. Kaya po nagtutubig-tubig minsan yung yung tortang talong. Kasi may tubig na nga po yung talong, tapos may mantika pa, tapos nalagyan pa ulit ng tubig kapag nilaga. Hindi po masarap. Pero pag na ihaw po, medyo matutuyo po yung tubig ng talong sa kanyang katawan, makakabawas po yun ng tubig. Masarap po ang tortang talong kapag bagong luto, kainin na kasi kapag tumambay pa yan ng ilang oras, malamig na po yung tortang talong, parang nakakalungkot ng kainin. Ano po? Speaking of malungkot, alam niyo po ba, hindi talaga maiwasan ng isang tao na hindi malungkot. Kaya lang, salamat sa Diyos kasi ang Diyos ang bibigay ng kalakasan para mapaglabanan ang lungkot. Ngayong araw po ay maganda ang panahon. Mainit na naman po ang araw ngayon. Kaya lang, pagdating po yan ng mga kalagitnaan, ng tanghali, malulungkot uli ang panahon. Kahit man nga ang panahon, nalulungkot din eh. Di ba mga kaibigan? Ayan. Yung ating tortang talong. Parang ang araw lang talaga ang hindi nalulungkot. Yan. Isa na lang, matatapos na. Malapit na. Hindi na po tayo aabutan ng World War III bago maluto itong ating tortang talong. I-torta po natin mabuti para masarap. Sabi ng mga matatanda sa La Union, kapag bagong panganak ka, hindi pwedeng kumain ng talong. Kasi daw, nakakaano daw ito, nakakabinat. Ewan ko lang kung ano ang totoo. Ako gustuhin ko man kumain ng
mga ganito nung ako'y bagong panganak sa La Union, eh, hindi pwede kasi magagalit yung mga matatanda. Sabihin na hindi ako marunong sumunod ng kanilang kaugalian. Yan. Ito namang talong. Kung kailan pa namang malapit ng mga luto, eh, nagiging makulit pa. Tapos, alam niyo po ba yung talong na ano lang, purong talong lang? Masarap na ginataan yun. Oo, nakatikim ako noon. Luto ng taga Bicol. Nakatikim ako yung mga kaibigan. Sulong talong tapos nilagyan niya ng daing. Masarap pala. Tapos malapot na malapot po yung sabaw na gata. At napanood ko rin po, shout out po sa ating Mayura at Mayor. Dito po sa mga kaibigan natin dito sa social media. Na talaga pong parang ang sarap nung niluto nilang talong nung nakaraan, ginataan. Gayahin ko nga yun. Parang sarap yun eh. Sa amin kasi teka, lagyan mo natin ng konting mantika. Sa amin kasi sa Romblon eh, halo-halong gulay ang ginagataan. Pero masarap talaga yung yung langka na may dahon ng malunggay. Tapos, may halong hila. Alam niyo ba yung hila? Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng hila. O mga Sibuyano, comment nga po kung anong hila sa Tagalog. Tapos, ginataang papaya na may dahon pa rin ng malunggay. Tapos, may halong mga shells. Yan ang masarap na putahe sa Sibuyan Island. Nakakamis yan. Na kapag tayo po ay napapalayo sa ating kinagisna na lugar, ay hindi na po natin madalas na natitikman yung mga laman ng dagat. Yan na po ang ating tinorita na talong. Isa na lang po ang ating hihintayin na maluto. Ayan, alalay lang ang apoy para ma-absorb po yung ilalim. Simple lang ang buhay, mga kaibigan. Kapag tayo po ay kontento sa blessing ni Lord sa araw na ito na kanyang ibinigay, eh, talo pa po natin yun, yung nanalo tayo ng 1,000,000 na nanalo sa sinasabing luto. Ang problema, hindi nga tayo tumataya sa luto, kaya hindi tayo panalo. Dito na lang tayo manalo sa kagalakan ng Panginoon. Kapag tayo po ay kontento, yan, masaya po yan ang buhay. Maganda po yan ang resulta ng ating damdamin kapag tayo po ay kontento. Salamat sa Panginoon at merong talong, may itlog, may asin, may apoy, may kawali. O di po ba? Napakapalad nga po natin ngayon kasi natapos na po yung karanasan ng buhay ko doon sa Sibuyan Island. Bago ka man makapagluto, kailangan manguha ka pa ng panggatong na kahoy kung saan-saan mo kukuhanin. Pag wala ng panggatong, ultimo yung bakod mo na nakatayo pa pag ginagabi na. Alanganin ang oras yung mga bakod na kahoy na nakatayo pa eh. Putulin mo na para gawing gatong. Ang problema, pag nakita ng tatay namin na wala na yung mga mga nakatayong bakod na kahoy, ay, ang kapalit po yun, sentro na lumalagapak. Tawag ko doon sa mga palo lumalagapak na mga sinturon. Ako po, grabe kasakit. Paano ka naman po makakuha ng kahoy agad? Pag galing ka na sa school, gabi ka na uuwi. Alam namang pupunta ka pa sa bundok para mangahoy. Kasi ang mga bata noon, mga kaibigan, kami na yung nagluluto ng aming sarili na pagkain sa madaling araw. Pag uwi namin sa hapon, kami pang magluluto uli at maghahanap ng panggatong.
Sabi ko nga sa tatay ko minsan, pambira naman kayo. Kayo nandito sa loob ng bahay eh. Hindi kayo kumuha ng panggatong. Tapos nagagalit kayo pag yung mga bakod nyo eh napuputol. Ganyan po ang mga katwiran ng mga kabataan ng araw yun. Yan mga kaibigan, kunting-kunti na lang. Tapos na talaga. Wala pong putol-putol ng ating video. Walang edit-edit para tuloy-tuloy. Kahit ano pa dyan ang sitwasyon ng video, eh, huwag nang i-edit yan para totoo talaga yan. Yung hindi lang maganda yung pinapakita. Pati yung mga sitwasyon na nakakatuwa, eh, pakita na po natin yan. Ayan, ito na. Pinatay na natin ang apoy. Lagyan pa natin sa kabila para sayang pa yung init ng kawali. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang ating video. At maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa patuloy na panonood niyo po ng aking mga content dito po sa YouTube. Ganon din sa aking Facebook account, sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa po, tayo po na nandito po sa social media, nawa po ay maging masaya lang po tayo at hindi po tayo paapekto sa mga basher o ano man ang sasabihin ng tao, po tayong paapekto kasi hindi po tayo pumasok sa social media para magka-stress, kundi pumasok po tayo sa social media para po mawala ang stress. Kaya huwag po nating pansinin ang mga sinasabi ng tao. So mga kaibigan, ayan, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.